Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Loy Valdez at shoutout kay Chris Abanador. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang makita ang eksenang ito, sunod-sunod na ibinaba ng mga nanonood ang kanilang mga ulo, na naging wakas ng pakikipaglaban sa pamilya Liu. Dahil walang saksi, hindi nito mapapatunayan na totoo ang sinabi mo. Kakaibang ngiti ang binigay ng matanda. Ilang matatanda sa likuran niya ay agad ding ngumiti. Magiging mabangis ang Pangolin gas. Maging sina Leivzo at Soyan ay galit na galit sa mga oras na ito. I've never seen such a blatant murder, Yu Gang. Galit na umungal ang Pangolin, ngunit bahagyang pinigilan ito ni Aaron at tinitigan ang matanda gamit ang kanyang mga mata. Bahagyang nagsalita si Aaron, there's no need to prove anything. Dahil, si Aaron ay biglang ngumiti ng malamig, hindi na kailangan ng namamatay na tao. Sa sandaling bumagsak ang boses, biglang naging anino si Aaron, ngunit biglang inatake ng kanyang katawan ang matanda sa napakabilis na bilis. Ang bilis ng Aaron ay halatang natigilan ang pamilya Liu, ngunit sa sumunod na segundo, isang grupo ng mga tao ang karapat-dapat sa bilang mga elder ng pamilya Liu. Ang elite ng elite sila ay umatras ng bahagya at nagbigay ng sapat na espasyo pagkatapos, ang matanda ay malamig na uminom, go agad na inatake ng mga elite sa likod niya ang Aaron, boom. Ngunit halos saglit lang, isang hakbang pasulong ang 12 ng mga elite, at kahit ilang paa ay hindi pa nakakarating. Sa sumunod na segundo, sama-sama silang tumayo. Ang figure ng Aaron ay dumaan sa kanila na parang kidlat, may hawak na jade sword at nakatayo doon. Malamig ang espada, ngunit walang dugo. Ngunit ang 12 ng mga disipulo ay biglang bumagsak sa lupa sa isang iglap. Espada, halika na. Halos pumatay ng 12 ng mga tao, at ang kanilang dugo ay hindi nabahiran ng espada. Natigilan ang mga nanonood at hindi makapagsalita. Maging ang mga elder ng pamilya Liu at Liu Tao ay nagulat, at ang mga elite sa likod nila ay hindi maiwasang umatras ng kalahating hakbang. Ano ba ang bilis nito? Anong klaseng ghost sword yan? Sa ilalim ng isang espada, 12 ng mga elite ang naging kaluluwa ng kanyang espada bago pa man nila ito maaninag. Bahagyang yumoko si Aaron, saka binuhat ang katawan ng waiter at mapait na ngumiti. Anong meron sa kanya? Ngunit sinabi lang niya ang totoo at hiniling na kunin ang kanyang buhay bilang kabayaran. Anong meron sa kanya? Kaya naman nagsinungaling ako sa sarili ko. Nasaksak ako ng ganyang sugat sa kamay. Hindi siya nagkakamali, ikaw. Mabangis, tiningnan ni Aaron ang pamilya Liu at si Liu Lu na may galit na mga mata. Nagulat ang pamilya Liu sa mga mata ni Aaron at halos gamulong si Liu Lu mula sa recliner. Anong itsura yan? Anti-Buddha Hell God's Eyes, kuya, pasensya na. Biglang ngumiti ng mapait si Aaron na para bang kinakausap niya ang sarili niya, o sinasabi sa namatay na waiter, sinisisi ko ang kawalang ingat ko sa pagpatay sa iyo. Ang tanging magagawa ko lang ay ipakita sa iyo ng malinaw kung paano kita ipaghihiganti. Sa sandaling bumagsak ang boses, malamig na uminom si Aaron, yung mga ayaw mamatay, lumayas. Pagkatapos uminom, ang mga piling tao ng ang pamilya Liu ay umatras ng kalahating hakbang, at mabilis na napaatras ang mga nanonood. Tanging si Liu Tao, kasama ang isang grupo ng matatanda, ang nakatayo sa harap ng Aaron, Z. Hawak ang waiter sa kanyang kaliwang kamay at hawak ang jade sword sa kanyang kanang kamay, tanging ang katawan ng espada sa oras na ito ay nababalot sa kalahati ng pulang apoy at nababalot sa kalahati ng asul at lila na liwanag. Ito ay Skyfire at Moonwheel. Ang 12 matatanda din doon ang pumila at naghanda para sa laban. Umabot sa sukdulan. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master.
Salamat sa solid na suporta po. Ang elder ng pamilyang Liu ay mabilis ding naging isang hanay laban sa nagmamadaling Aaron, ginawang bilog ang isang salita, at direktang kinubkob siya, boom. Isang pagpindot sa magkabilang panig, isang pares ng 12, 12 sa isa. Oras, liwanag ng espada at anino, maaaring sumabog si Dharma. Ang isang grupo ng mga taong nanunood ng labanan ay nagtipon ng kanilang lakas upang labanan. Bagamat mayroon silang karaniwang kakayahan, kaya nila kahit paano suportahan ang hadlang at maiwasan ang pinsala sa karamihan ng tao. Aaron Jade Sword swept sa kabila, at ang Skyfire Moonwheel na nakabalot sa katawan ng espada ang Jade Sword, kung minsan ay gumagalaw siya gamit ang espada at ang liwanag ng apoy ay gumagalaw ng malaki, o ang kulay lila at asol na kuryente ay matulis malinaw. Ang 12 matatanda ng pamilya Liu ay hindi ordinaryong tao, lalo na ang porma sayon na nabuo ng 12 ay hindi magagapi at, matatag sa kanilang mahusay na pakikipagtulungan. Ang 6 na matatanda ay responsable para sa pangunahing pag-atake, at ang 6 na matatanda ay responsable para sa depensa kasabay nito. Sila ay tumutulong din mula sa panig sa State of Feint. Ito ang pinakamalakas na kombinasyong galaw ng 12 elder ng pamilya Liu, at ito rin ang kanilang magic weapon para talunin ang kalaban sa paglipas ng mga taon. 12 hanay ng mga ilaw, mabahong bata, ano ang lasa? Nang makitang nabigo si Aaron na masira ang labanan ng higit sa 3,000 beses, malamig na ngumiti ang isa sa mga elder. Malamig na ngumiti si Aaron, ngunit hindi sumagot. Ang 12 light array ay talagang makapangyarihan, na nakasalalay sa malapit na pagtutulungan at tacit na pagkakaunawaan sa pagitan ng mga 12 sa kanila. Gayunpaman, ang mga ito ay maaari lamang mapabuti ang kanilang paglilinang at kakayahan sa isang tiyak na lawak, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang kanilang paglilinang at kakayahan ay maaaring tumalon ng direkta sa ilang mga talata. Hindi ko magagawa ito. Ano ang kahalagahan ng kooperasyong ito sa harap ng Aaron na may halatang mataas na kultibasyon? Sa 2 lumilipad na dragon sa pag-atake ni Aaron sa isa sa kanila, halatang natigilan ang malas na Elder Hamarang sa isa't isa, ngunit sa sumunod na segundo, ang mga kalakal ay lubos na nagsisi na ang pag-atake ni Aaron ay mabilis at marahas, at ang kanyang espada ay napakalakas at ang kanyang anggulo ay lubhang nakakalito. Siya ay manhid at pagod sa pakikitungo sa ilang mga espada, protektahan ang pangatlo. Sa dami ng tao, biglang uminom, pinalibutan agad ng 11 tao ang kabilang side. Biglang ngumisi si Aaron, at mas mabangis ang 72 way na Divine Sword sa kamay niya. Pagod na ang malas na matanda sa pakikitungo dito. Sa mukha ng 72 way Divine Sword, natigilan siya at nasilaw, at nakalimutan pa niya kung paano ito lalabanan. Bagamat malapit ang koneksyon ng 12 tao tulad ng isang balde na bakal at kayang bitag ang mga taong mas malaki kaysa sa kanilang sarili tulad ng tubig, ang isang problema ay kung ang anumang plato ng balde ay bumagsak, ang natitirang mga plato ng balde ay walang kahulugan. Naunawaan ni Aaron ang katotohanan ito. Paanong hindi ito naiintindihan ng 12 elder? Nang makitang walang pakialam si Aaron sa pag-atake sa likod niya, mas nagsikap siyang puntiryahin ang elder na iyon. Nagkatinginan ang isang grupo ng mga tao at simpleng ginawa ang lahat ng pagsisikap na salakayin ang Aaron ng mas mabangis. Siguradong papatayin nito ang Aaron sa isang suntok. Ngunit halos kapag ginamit ng 11 matatanda ang lahat ng kanilang lakas upang salakayin ang Aaron, biglang tumalikod ang Aaron. Parang Panginoon. Pagtalikod, diretso niyang sinalubong ang matanda na umatake mula sa likuran. Ang matanda ay nagsisikap na salakayin ang Aaron. Sino ang nakakaalam na bigla niyang pipiliin na tumalikod at umatake? Sa malaking sorpresa, ang palaso ay umalis sa tali at maaari lamang tumigas ang ulo nito at atakihin ang Aaron. Halos kasabay nito, ang mabilis na figure ng Aaron ay bigla ding umatake sa matanda. Poof! Dang! Isang metal na tunog at isang puff sound ang sumalubong sa kanilang mga figure. Ang Aaron ay sumugod mula sa pagkubkob ng 12 katao, at ang matanda ay lumipad din ng malayo at biglang huminto, palibutan siya. Nang makita ng leading elder na nakabalik na ang kanyang nakababatang Marshall brother sa kanyang pwesto, ngunit mabilis na lumabas si Aaron, agad itong sumigaw ng malakas, pinamunuan ang isang grupo ng mga Marshall brothers, umila muli at pinalibutan muli si Aaron. Mabahong bata, ikaw ba? Sa tingin mo maaalis mo ba ang aming bakal na porma sayon? Mapag-imbot,
Bahagyang ngumiti si Aaron at malamig na sumulyap sa isang grupo ng matatandang nakapaligid sa kanya. Biglang parang may napansin na mali. Sa pagmamadali, tumingin siya sa paligid. Saglit na nabigla siya. Ang Iron Bucket Array ay muling inayos, ngunit mayroon lamang 11 sa 12 tao. Ang 11 tao ay napalingon sa likuran, ngunit nakita sa kanilang likuran na ang matanda ay hindi gumagalaw kasama nila, ngunit nakatayo pa rin. Nang ang lahat ay labis na nataranta, biglang, siya ay gumalaw. Storytelling channel sa YouTube. O hindi siya gumalaw. Ang asol na kulay abong mahabang kamiseta ay gaya ng dati, ngunit may biglang umagos na dugo mula sa tiyan, tinina ng pula ang isang malaking piraso ng damit, at dahan-daang tumulos sa mga damit. Bang! This time, nakamove na siya sa wakas. Gayunpaman, ang mabigat at matigas na katawan ay direktang tumama sa lupa, siya. Patay na siya. May nagpanik. Pero ang mas nakakatakot ay ang paraan at proseso ng kanyang kamatayan. Para lang siyang walang nangyari, pero sa isang kisap mata, bigla siyang nagkaroon ng dugo na parang tubig, tapos namatay. It's not necessarily too fast, di ba? May sumigaw, mabilis ang espada. Ito ang tanging sagot. Kapag ang espada ng isang tao ay sapat na mabilis, ang espada ay dumaan, at ang katawan ay tila hindi nararamdaman ang pagkakaroon ng sugat. Bago ang anumang reaksyon ay ginawa, ang lahat ay tapos na. Ngunit ito ay sapat na bilis. Anong uri ng bilis ito? Hindi alam ng mga tao, ngunit hindi nila naisip paano ito posible. Nagulat si Liu Tao at tumingin sa eksena sa harap niya. Ang 12 matatanda ay halos kayamanan ng pamilya Liu. Kahit sinong matanda ay may lakas man lang na pumatay ng kasamaan. Kahit ilabas niya ang mga ito ng mag-isa, hindi siya naglakas loob na sabihin na invincible sila, pero at least hindi siya makakaharap ng kalaban. Kahit na mayroong mga Panginoon tulad ng 8 kaparangan, imposibleng patayin sila ng isang espada. Higit pa rito, ang matanda ay hindi single, ngunit sa kanilang pinakamalakas na 12 tao array. So pinatay ka. Hindi kailanman naisip tungkol dito, ngunit hindi kailanman naisip ito. Nagulat din ang 11 matatanda. Lalo na nang tingnan nila ang Aaron, natigilan sila nang makitang walang bakas ng pinsala sa Aaron. Ngayon lang ay malinaw na ang magkabilang panig ay walang defensive bombardment. Bakit namatay ang kanilang matanda at hindi nasaktan ang Aaron? Imposible. Matatag man sila tulad ng isang matandang aso, sa oras na ito, hindi nila maiwasang makaramdam ng bakas ng takot at pagkalito sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Gayunpaman, walang oras para maunawaan nila ang dahilan, dahil muli silang pinatay ni Aaron, na may espada sa isang kamay. Ang mga matatanda ay nagmamadaling lumaban. Gayunpaman, kung walang basbas ng hanay ng bakal at tanso, paano mananalo ang masipag na 11 sa harap ng Aaron? Sa paglalim ng digmaan, ang 11 tao ay hindi lamang pinilit na bumalik ng Aaron, ngunit patuloy din na nahuhulog ang iba't ibang mga sugat ng espada. Isang grupo ng mga matatanda na orihinal na walang kamatayan ang binugbog ng isa-isa. Fierce, is this too fucking fierce? Shit, silang lahat ang mga haligi ng fucking Liu family. Hindi lang sila walang bentahe sa harap niya, kundi puro dinidiin at binubugbog. Mali ba ako? Tama ka. Ang sword technique ng lalaking ito ay napakapangit, at ang kanyang espada ay napakabilis. Kasabay nito, ang kanyang espada ay napakalakas din. Nasaan na ba ang lalaking ito? Ang mga taong nanonood ng digmaan ay nagulat. Kahit sa harap ng pamilya Liu, kailangan nilang ipakita ang kanilang panloob na pagkagulat. Doon, ang mukha ng pamilyang Liu ay halatang hindi maganda. Sa oras na ito, ang pinagkakatiwalaan sa tabi ni Liu Tao ay tumingin sa pinangyarihan ng bukid at nagmamadaling nagsabi, mali ang sitwasyon, Master. Ang ilan sa 11 matatanda ay hindi makakatagal. Kung sila ay magpapatuloy sa ganito, sila ay mamamatay. Tumanggo rin si Liu Tao. Hindi niya nakikita ang ganoong sitwasyon. Isa pa, ganyan na ang sitwasyon ngayon. Kung muling matalo ang 11 matatanda, saan mapupunta ang reputasyon ng pamilya Liu? Guro, gawin mo. Bulong ng lalaki. Tumigil sa pagsasalita si Liu Tao, ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang naghatid ng enerhiya, at isang pulang apoy ang biglang lumitaw sa kanyang palad, kataas-taasang apoy, shit. Ang may-ari ng pamilyang Liu, gagawin ba ito? Nang makita kong sinimulan ng dalhin ni Liu Tao ang apoy,
Ang mga taong nanunood ng digmaan ay hindi napigil ang sumigaw sa akin, kahit na sa oras na ito, ang Aaron ay may ganap na kalamangan laban sa 11 matatanda, ngunit hindi nito mapigilan ng isang grupo ng mga tao mula sa malalim na pag-aalala tungkol sa kanya sa oras na ito kataas-taasang apoy Child Leo. Hindi ko inaasahan na makikita ko ulit si Leo Jiaziwei dito pagkatapos ng maraming taon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!